Hello mga kapatid! Hello mga kapamilya! At hello mga kapuso! So, ako nga po pala si Ginoong Vincent Leonard de la Serna o pwede nyo ring tawaging Ginoong Vince. At ang kasama ko naman ay si... Ako naman po si Binibining Ann Shirley Libres o mas kilala bilang Binibining Ann. So, narito kami ngayon para mag-review ng isang nobelang naisulat na ni B.S. Medina Jr., no? Tapos, narito kami para bigyan ng suri o kritika o ikikritik namin yung nobelang na isulat ni Medina. Pero ganun pa man, titingnan pa rin namin itong libro na to bilang isang magandang halimbawa para ipakita kung ano yung mga kalagayan na makikita rin sa lipunan natin na mayroon sa kasalukuyan. No? In short, pumusgahan natin siya. Yeah! Hindi naman ganun halata yung judger, no? Hindi naman halata. Ano lang? Dinidescribe? Hindi natin sila lalaitin. Yeah. Describe lang. Kaya maingay yan, di-describe lang. Yun lang, yun lang. So, unahin muna natin sa... Ano ba yung first impression mo, partner, sa libro na yan? Oh. Ano ba pala yung title ng libro? Oo nga na. Ano? So, yung libro na napunta sa amin o yung libro na ire-review namin ay pinamagatang Saling Dugo. Na isinulat ni Buenaventura S. Medina Jr. So, pero mas kilala si Buenaventura bilang B.S. Medina Jr., no? So, gaya nga ng unang nasabi ni Ann na ang unang impression namin doon sa libro, no? Kung ako tatanungin mo, base doon sa cover ng libro, nakakatakot. Oo. No? Kasi yung kulay ng cover, madilim, dark, gano'n. So, ikaw naman, Binibining Ann. Sa akin naman, sa cover din, sa cover. When it comes sa cover, pagpasapin sa cover, parang siyang ang dark ng nilalaman. Kasi purple siya, pero ang dilim. Yeah. Mix siya ng purple and ng kadiliman. Parang, wait, nakakatakot ba to? Kaya dun pa lang sa cover may papaisip ka na. Whatsoever! Tapos kung mapapansin nyo rin kasi dun sa cover ng libro, may anino doon, no? Kung saan mapapaisip ka, ano tong anino na to? Multo ba to? O... Doppelganger? Ala! So, ano bang susunod na gagawin natin ngayon? Kasunod naman yung ano ba yung mga background na alam natin tungkol sa author, no? Ano ba? Sino ba si B.S. Medina? Sino si Buenaventura? So, si B.S. Medina Jr. ay ipinanganak noong December 1, 1928 at isa siyang professor o naging professor siya sa Ateneo, sa De La Salle at sa UP, no? O sa Universidad ng Pilipinas. Perfect naman pala. So, ayan. Yung pagkakakilala ko naman kay B.S. Medina, partner, no? Ano siya? Nakapagsulat na siya ng halos 25 na libro daw. Tapos, kaya niyo yun? Kaya niyo yun? Kaya niyo yun? Kaya yun. Kaya yun. Yan, sabi sana, research! Yan, sabi sana research ko, si Buenaventura, rather. Yan, si B.S. Medina daw ay nakapagsulat na ng mahigit 25 libro. Dami na rin. Tapos, isa siyang professor sa kasalukuyan. Oo, professor pa rin pala siya. Tapos, alam mo rin ba, Binibining Ann, na si B.S. Medina Jr. ay iniluklok bilang Palanca Hall of Fame noong 1990. Yun, ang naaalala ko lang is, wait, ito. Siya yung naglimbag ng tinatawag na Pintig taong 1969. Nananalo sa, Baltasar, Orozman at Safira. Ito rin daw yung nilimbag natin. So, alam mo rin ba, Binibining Ann, na gaya nga lang nasabi natin kanina na si B.S. Medina Jr. ay isang profesor. Si B.S. Medina Jr. ay nagtuturo ng literatura, retorika, at malikhaing pagsulat pagdating sa Pilipino. Kasi nga, isa siyang makata, isa siyang manunulat. Alam nga namang magturo sa sing and dance. So, tumako naman tayo sa kasunod, be?
Dami ba yun? nating daldal. Kaya nga eh. Proceed na tayo sa susunod nating Ito daw. Ano daw yung background ng libro? Oh, yung Saling Dugo mismo, no? So, para sa akin naman, sa mga nasa liksik ko, no? Itong Saling Dugo ay naisulat o makikitaan ng panahon ng martial law. Para sa akin naman, partner, no? Parang ano, sinulat siya ng tao na may karanasan sa naging digmaan noong panahon ng Amerikano at ng Hapon. Kumbaga, ano siya, more on mga problema, gera, mga napapanahong issue noon. Hindi ko alam, ang problema niya. Yun. So tingin mo, anong uri ng kathato? Pag-ibig ba? Pag-ibig? Kasaysayan, pagsapalaran, or whatsoever? So, sa akin kung ako tatanungin mo, itong Saling Dugo nito, yung anyo ng katha nito ay pumapatungkol sa pag-ibig, no? Kasi kung makikita mo sa loob ng nobelang ito, kung paano ang buhay ni Absalom II sa kanyang pag-ibig, no? Sa kanyang pag-ibig na nagsimula kay Aurora, tapos ang ending pala ng magiging, anong tawag nun? Yung love story niya, yung ending nun, yung si Fortuna pala yung magiging katuwang niya habang buhay. Perfect. Sa akin kasi, nakikita ko tong akda na to bilang katha na nakabatay sa pakikipagsapalaran. Pakikipagsapalaran, bakit ba? Kasi si Absalom, di ba? Parang kinuwento niya yung buhay niya, yung mga karanasan niya sa buhay. The fact na si Fortuna pala yung mga katulad niya, parang, wait na, what the? Parang, no, hindi ito yung ginugusto ng damdamin niya. So, andun tayo sa point na nakita natin yung pakikipagsapalaran niya sa pag-ibig, pakikipagsapalaran niya sa buhay, yung mga problema na naranasan nila, may binanggit din na parang may bagyo, nahihirapan sila. So, naisip ko, mababaw yung pag-ibig. Mababaw siya kung ituturing natin siya na pag-ibig lamang. Kasi, mas makikita natin na pakikipagsapalaran talaga siya. Kasi hindi naman, porket nakita mo may pag-ibig doon, may pag-ibig doon, yun na yun eh. Kasi ang pag-ibig ay isang pakikipagsapalaran. Yeah! So sa akin dun lang idadagdag ko sa pakikipagsapalaran. Kasi makikita natin dun sa nobela ng Saling Dugo na simula sa palipat-lipat nila ng bahay, kung saan nakatatlong lipat sila ng bahay. Simula sa primera, sa segunda, at ang yung panghuling nilipatan nila, yung sa tercera naman. So, ayun din, isa rin sa idadagdag ko na ano ng katha, yung kasaysayan. No? Kasi makikita nga rin natin dito na sinabi na rin namin kanina na itong nobelang ito ay pumapatungkol sa kasaysayan na pinagdaanan nila noong panahon ng Amerikano at Hapon. At mapapansin din natin dito yung panahon ng batas. So, next. Proceed tayo sa next natin. Ang dami natin dakdak dito, no? Anong uri ng katha? Ano daw uri ng katha ang Saling Dugo batay sa bilang ng mga salita? Ano ba to? Kung nobela ba to? Novelet? Ano ba? Ano pa sa tingin mo? Pero alam mo yan. Kaya mo yan. So, ako naman kasi, kung bibilangin natin yung mga salita ng nobelang ito, napakarami. Imagine sa 4 na kabanata ng nobelang ito, tapos sa 4 na kabanata na yung binubuo ito ng mga 20 to 25, at minsan yung isang kabanata inaabot ng 50 pages. Hindi lang. Kasi pag ano yun, dalawa, 100. So sa isang kabanata, 100 pages na. So ako kanina, binilang ko yung mga, sa isang page, binilang ko yung mga salita na mayroon doon. No? Nabilang ko kanina nasa 150 to 200 na salita na ang mayroon sa isang page lang. Isang page lang. So, kung ita-times natin yon sa kung ilang page yung Saling Dugo na 256 pages, no? Imagine mo na 150 to 200, 150 times 256 way. Siguro mga ano? Let me think. Lang.
Siguro mga around 38,000 to 50,000. Ako, diba? So, itong Maganda nobela, din dun. diba? Matalino kami. Matalino kami. Diba? Vlog lang ito, matalino na kami. So, itong nobelang ito ay may tuturing na novelya. Novelya, no? Kung Iba yung saan, nobela sa novelya. yeah. Kung saan yung novelya kasi ito yung pinapalooban ng mga salita na 17,500 hanggang 50,000. No? So, itong saling dugo ay mapapaloob bilang novelya. So, next naman tayo. Next naman tayo, partner. Sa tingin mo, ano ang uri ng kathato batay sa kwento? Kung ibabatay naman natin sa kwento itong saling dugo na to, no, matuturing natin na realismo itong nobela na ito kasi gaya nga ng nasabi namin kanina, itong saling dugo na to ay pumapatungkol sa kalagayan ng isang ng pamilya ni Absalom II noong panahon ng mga Amerikano at ng Hapon at maging ng martial law. So makikita natin na may paglalaban ng dalawang So makikita natin yung gera may tunggalian. May tunggalian na nangyayari sa pagitan ng dalawa lahi. Banyagang lahi na sumangkop sa Pilipinas. Yeah. Tapos gaya nga rin na sabi natin ng batas militar, alam naman natin na noong panahon ng batas militar ay naging maluburin nito. Past is past, pero ang kasaysayan ay patuloy na mamumutawi at kailangan natin, mga tao sa kasalukuyan na, kailangan natin kilalanin na huwag nating hayaan na mangyari ulit yung mga nangyari noon sa bayan natin. So, next tayo, no? Ano yung mga elemento ng katha na nakita natin? Tauhan, kilala naman na natin, tagpuan. Pero unahin muna natin sa tauhan, no? Sa tauhan natin, syempre ang pangunahing tauhan dito ay si Absalom II. At syempre may pamilya rin naman may pamilya rin si Absalom II kung saan nandito si Dr. Absalom II, Dr. Absalom, no, kung saan ito yung tatay niya at yung pangalan si naman Absalom kasi is junior, so yung doktor na ama niya is senior malamang. So ayun nga, yung nanay naman niya ay si Primenerva. Tapos may tatlo silang magkakapatid bale, no? Si Kuya Angel, ito yung panganay na anak nila. Tapos si Absalom II at ang panghuli si Amelita na bunsong anak nila. Pero bigyan din namin kayo ng background pagdating kay Kuya Angel, no? Si Kuya Angel ay hindi talaga totoong kapatid ni Absalom II. Siya totoong anak, hindi siya legitimate. Kasi may naging unang asawa si Dr. Absalom II at dun sa unang asawa ni Dr. Absalom II, ang naging anak nila ay si Kuya Angel. At syempre, hindi natin alam, baka nagkaroon ng alitan yung pamilya ni Dr. Absalom at ng unang asawa niya. Kaya siguro naghiwalay. No? Kaya that makes Kuya Angel tapos si Absalom half sisters and brothers. No? Like, hindi tayo mong magkapatid. Pero sa novela, parang no issue. Pero sa yung yung relasyon nila, parang hindi mo makikitaan ng barrier ba? Kasi malapit sila. Hindi mo ma-feel kapag binasa mo yung kwento nila na, oh shucks, hindi sila magkapatid ng buo. Yung bond kasi nila, parang mas higit pa sa mga tunay na magkapatid na nagkakaroon ng alitan. Like, Perfect, diba? Ganyan dapat ang pamilya. Hindi dapat masusukat sa dugo. Hindi dapat masusukat sa kung sino yung ama mo. Yung ina ko. Perfect, di ba? So, sunod naman natin yung tagpuan. Ayan. Nabanggit mo kanina na 3 beses lumipat sila sa kwento. Kwento pa lang yan, ha? Kwento mo nga ulit. So, yun nga, no? 3 beses na lumipat yung pamilya ni Absalom II. Una na nga rito ay sa Primera, sa pangalawa nilang nilipat. Kaya sila umalis sa Primera dahil nagkaroon ng issue yung pagdating sa titulo ng lupa. Kasi
ang sabi ng tatay niya, na noon pa lang ay nakatira na sila doon, no? Nagtayo na sila ng bahay nila doon. Pero dahil nga nagkaroon ng issue o nagkaroon ng pang-aagaw sa lupain, pinaalis sila doon. Problemang pamilya talaga. Hanggang ngayon. So, sumunod naman nilang nilipatan ay yung Segunda. No? Sa Segunda, dito na marami ring nangyaring pakikipagsapalaran sa pag-ibig ni Absalom II. At yung panghuling nilipatan nila, no? Kung saan dito na sila nag-stay, kumbaga, ang inisip na no. Doon na sila tumanda. Oo, doon na sila tinugyan ng ugat. Hindi na sila lilipat kasi nakakapagod yan maglipat. Di ba? Gamit mo pa lang, be. Ikaw nga, minsan nakahiga ka, tamad na tamad kang tumayo, lipat pa ng lipat. Ay, personalan. Hindi sa kanila, ang dami kasing gamit nila na, may piano pa nga si Dr. Absalom II. Yun pa nga lang sabihin na natin na doktor yung tatay. Sa dinami-dami ng gamit ng mga doktor. No? Noong unang panahon, hindi pa naman siguro uso yung lahat ng gamit mo nasa ospital. Siyempre, bit-bit mo yan, attach-a-case ka dyan, doc. Kasi, oo nga pala, no? Dagdag pala natin kay Dr. Absalom II. Bagaman ang pangalan niya ay Dr. Absalom II, no? Siya ay nagtapos ng medisina, kaya naging doktor siya. Pero, mas pinursu niya yung pagsusulat, no? Mas pinili niya ang pagsusulat kaysa sa panggagaling ng tao, no? Bagaman may lumalapit sa kanya na nagpapagaling, pero hindi niya yun mas ginusto. Dahil mas ginusto niya ang pagsusulat. Sa katunayan niya, si Dr. Absalom II, no, mas naging parte siya ng gobyerno. Naging parte siya ng panahon, yung pamamahala ng mga Hapones. Kasi isa nga si Dr. Absalom II, isa siyang periodista. Kapag sinabi nating periodista, ito yung mga sulat ng mga periodiko. Kung sa ngayon, masasabi natin na yun yung mga sinusulat sa Manila Bulletin, mga dyaryo, balita. Kumbaga nagtatrabaho siya sa pamamahayag, sa pagbabalita. So, si Dr. Absalom II ay naging nga rin ng Hapones, no? Pero sinasabi ni Dr. Absalom II na trabaho lang yun. Trabaho lang yun. Nilalayo niya yung personal, tapos yung professional niya, kaysa pagdating na dun sa trabaho. Yung personal na buhay niya, nakahiwalay. Kumbaga, pag nasa bahay siya, yan siya. Papakita niya yung tunay na ugali niya. Paglabas niya, professional, rather. No? Rather. Tapos, ayun nga, dun sa tagpuan natin, makikita rin natin yung panahon. Kaya nga nang sinabi rin namin kanina na panahon, makikitaan nito ng panahon ng Amerikano at ng Hapon. Kasi hindi tuwirang binanggit ni D.S. Medina. Pero mararamdaman natin dahil nga dun sa mga circumstances. Circumstances, big word. So ayun nga, no? Panahon nito ng Amerikano, ng Hapon, at ng Batas Militar. So, sumunod. Ano pang elemento yan? Gagawin na natin yung pinaka-gusto natin. Ano ba yung mga nakita natin sa libro? Kung ano yung kahusayan, ano ba yung downfall dito? Kumbaga, this time, at the moment, ikikritik natin yung libro. Dahil sa kami, makita natin ang ating tunay na ugali. Ito na yung pagiging namin, describer. Describer! Ayan, ikaw muna. So ako, ano ba umpisa natin? Sa husayan o yung... Siguro sa kahusayan tayo. Yan, sa kahusayan muna tayo. Bago tayo mag-negative, para balanse. So kung sa kahusayan, maganda, no? Maganda yung naging takbo ng nobelang ito, no? Makikita mo rin kasi yung totoong nangyayari, totoong hindi siya yung natural na pagsasalaysay. Hindi siya yung natural. Yung lantaran. Pero habang binabasa mo kasi siya, ganito pala yung nangyayari. Ganito pala yung panahon ngayon, noon. Tapos, makikita mo na ganito rin pala yung kadugo, kasalimuot yung meron sa nobela na yun. Tapos, ikaw? Ako naman, yung nakita kong kahusayan doon is, yung
pagiging malikhain ni B.S. Medina sa paggamit ng mga salita. Kumbaga, hindi siya gumamit ng mga salita na parang sinubo na lang kayo, spoon feeding din. Hindi mo maiisip na ganun pala yung pinapatid niya dito. Hanggang di mo natatapos yung pinapakaya niya. Kumbaga, imbis na mag-caption ka ng don't judge the book by its cover, palalalimin at palalalimin pa ni B.S. Tsaka, naging kagandahan din siguro nung kwento niya yung as a mambabasa, bilang mambabasa, habang binabasa mo yung nobela, habang binabasa mo yung kwento ni si Bundo, parang nai-imagine mo na parang nakikita mo yung larawan ng mga pinapakita. Nakikita mo kung paano naghirap yung pamilya. Nakikita mo kung paano niya inilarawan yung mga naganap noon. Mahusay talaga yung naging paglalarawan, yung pagsasalaysay ni B.S. Medina sa kanyang nobelang Saling Dugo. Kasi kahit sa sulat lang yun, may imagine mo talaga kung anong kaganapan dun sa super imaginative. Kasi hindi naman sinubo lang yung mga salita na parang etong bahay na to, maliit lang. Pinalawak niya, Saka kung mapapansin mo yung paglalarawan niya dun sa mismong bahay nila, hindi siya yung kumbaga, sa Ingles, very intricate, detalyado. Ayun, detalyado. Perfect! Hindi mo kaya. So, tungo naman tayo sa mga downfall. Ayun, sa downfall, no? So, ako naman, kung ako, siguro yung dahil nga sa kabanata, no? Sa kabanata, ang 4 lang yung kabanata na mayroon dito sa Saling Dugo. Kaso lang, masyadong mahaba yung naging laman ng bawat kabanata. No? Meron nga kasing sa panahon nga nila Edgardo Reyes, di ba? May tradisyon sila na kapag ang isang nobela, ang bawat kabanata ay naglalaman lang dapat ng 8 hanggang 12 pahina bawat kabanata. Pero sa nobela kasi na ito, ang daming laman ng kabanata, no? Tapos mapapaisip ka na lang na hindi pa pala ako tapos sa kabanata. No, ang dami ko nang nabasang pages. Yung kabanata 2 talaga naman. Ayun lang. Doon pa lang sa kabanata 2, no. Marami nang naganap dahil nga marami ring pages na nakapaloob dun sa kabanata 2. Imagine sa 100 pages na kagad yung kabanata na 2. Kabanata 2. So kung ako naman ang tatanungin ni B.S. Medina, siguro mas maganda na hinati-hati niya rin yung mga kabanata. So hindi natin alam kung bakit ganun lang yung paghahati ni B.S. Medina sa kanyang nobelang Saling Dugo. Bakit 4 na nobela lang? 4 na kabanata? 4 na kabanata. 4 na kabanata lang yung laman ng Saling Dugo. Ikaw? So, yung sa akin, parang gano'n lang din. Kumbaga, nakita ko kasi na ang bagal ng facing bed. Kumbaga, isang araw lang dapat, inabot ng 50 pages, 100 pages. Yung isang araw na ikukwento mo lang sa personal ng mga 30 minutes, pinaba na hanggang naging 100 pahina. Like, wait lang po, nasa na ako, parang gano'n. Masyadong mapalabot, masyadong magulo. Kumbaga, masalimuot na yung kwento, naging masalimuot pa yung paraan ng paglipat ng mga event, paglipat ng mga pangyayari, gano'n. Parang, kung ikukumpara natin siya sa Janos Silang. Kung Janos Silang kasi, pinahaba ng bahagya, siguro para matapos lang yung tinatarget niyang bilang ng pahina, no? Tapos, ang Janos Silang kasi upmarket fiction. Ito kasi Saling Dugo, hindi na natin maituturing na parang upmarket fiction kasi sa haba ng mga sinasabi bawat kabanata 2 pa lang, mananawa talaga ang reader, lalo na kung hindi talaga mabasa. Hindi natin masasabing upmarket fiction siya kasi hindi naman kabili-bili. Kapag hindi ka talaga mahusay magbasa, hindi ka talaga into reading. Saka ako lang din, idadagdag ko lang din sa downfall ng pagdating sa struktura ng pangungusap ni B.S. Medina Jr. No? Mahirap siyang basahin para sa akin. Mahirap siyang basahin kasi yung isang
praise ay may katumbas na ng tuldok. So ikaw parang kada isang pangungusap mo pa lang na, wait, Natapos na ba? Oo. Or magkasunod ba? may ano kagad may tuldok. May tuldok. Tapos ikaw, magbabasa ka ng parang pahinto-hinto, nabibitin yung patuloy-tuloy mo. Hindi mo alam kung magkatugtong pa ba. Oo, yun. Ang dami ng tuldok, ang hilig sa tuldok. Ayun, maraming tuldoks na makikita sa bawat pangungusap. No? Kahit isang salita pa lang, may tuldok na rin eh. Ang daming ellipsis. Yun. Na hindi mo alam kung tutuloy ba or something. Kasi after ng ellipsis, parang biglang nabago yung thoughts. Tapos, dagdag ko na lang din, kung ilalagay ko yung sarili ko sa sapatos ng mga tao na makakabasa nito na hindi naman into politikan, hindi naman talaga into reading. Unlike sa atin mga Pilipino medyo kayo, kaya may kaunti naman tayong interest sa pagbasa nito. Para sa akin, hindi agad mauunawaan yung pinaparating ng manunulat. Kasi nga, medyo critical yung gamit ng mga salita. Hindi siya gumamit ng mga salita na ginagamit natin sa pang-araw-araw natin. Kumbaga, kung saan tas ng wika, yung sa atin, normal na Filipino, Tagalog, si B.S. Medina, parang gumamit siya ng lalawigan na hindi naman nauunawaan nila. So, ayun o. Ano yun next? Tapos na tayo sa critic. Pero bago tayo dumako sa teorya na meron dito, balikan natin yung mga elemento. May kulang pa tayong elemento na dapat natin masabi. Yun yung tunggalian. Struktura ng bangkay. Struktura ng bangkay. So ikaw, sa tingin mo anong klaseng struktura ng bangkay ang nobelang Saling Dugo ni B.S. Medina Jr.? Sa akin, nakita ko siya as media stress. Kumbaga, hindi kasi siya nag-umpisa sa pagpapakilala ng tauhan, hindi siya nag-umpisa na describe mo tong tauhan, na to i-describe mo tong pamayanan niya, yung bahay niya, describe mo kung ano siya. Nag-umpisa kasi yung kwento sa dapat na nasa gitnang bali. Kumbaga, ipinakilala yung naging suliranin, ipinakilala yung mga naging struggles nila Fortuna. Yun lang, parang dapat nasa gitna siya, dapat pinakilala mo yung tauhan para mas maunawaan ng mga mambabasa. Ikaw? So ako nga, gaya rin na nasabi mo kanina, in medias itong struktura ng bangkay ng nobela. Kasi makikita natin yung pagkakaroon ng flashback. Kasi habang binabasa mo yung bawat pangungusap sa kabanata, mapapaisip, magugulat ka na lang, ay wait, flashback pala ito ng buhay. Flashback pala ito ng buhay ni Absalom II na di mo akalain na bumalik na pala sa nakaraan ni Absalom II. Pero hindi pa rito nagtatapos yung Nobel vlog namin. Kasi ang susunod naman naming susuriin ay base sa teorya na nakita namin dito sa nobelang Saling Dugo. Kumbaga, ano nga ba yung teorya na maaari natin idagdag bukod sa nakita natin kanina na realism? So, ikaw, sa tingin mo kung ako na. Ako, kung tatanungin mo kung ang teorya na pumapasok dito ay ang post-colonialismo. Kasi gaya nga ng nasabi natin kanina, panahon ito ng Amerikano at Hapon at sa pananakop nila sa Pilipinas. No? Kasi nabanggit doon sa nobelang ito na si Kuya Angel ay isang anti-Japanese. No? Isa siyang anti-Japanese at isa siyang miyembro na tinatawag na guerrilla. Hindi ito yung... Sila yung mga lumaban sa mga Hapon. Sila yung mga nakikibaka ng mga Pilipino upang makamit yung kalayaan na gusto nilang makuha sa pananakop ng mga Hapon. No? Sila rin yung ito yung guerrilla na to, ito yung labanan kung saan gumagamit ng mga taktika ng pandaraya, ng pagsalakay sa mga supply na mayroon yung mga Hapones. At panghuli, ito nga yung pakikibaka sa pamamagitan ng pag-aaklas, pag-atake doon sa mga Hapon. No? At itong si Kuya Angel na ito, nalaman ni Dr. Absalom II na isa palang guerrilla nga si Kuya Angel. At dahil doon nagalit si Dr. Absalom II sa kanyang anak, no?
At dahil isang ng guerrilla si Kuya Angel na isang haring anti-Japanese, hindi siya laging napaparoon o hindi siya laging nananatili sa bahay nila. Kasi mas gusto niya na nasa labas. Kumbaga, kung mas specific, lagi siyang nasa bundok. So, ikaw naman, ano pang teorya na makikita mo rito? Pinakita ko naman dito, Ginoong Vince, yung sabihin na natin, Marxismo. Kumbaga, ito yung nakikita natin na teorya na labanan ng mga uri sa isang lipunan. Di ba nabanggit mo nga kanina na kapag komunista ka, kulong ka. Yun na yun labanan ng mga nasa taas at nasa baba. Kumbaga, kapag wala kang kapangyarihan, talo ka. Kung wala kang pera, kung wala kang kapit sa pamahalaan, ligwak ka na agad. At isa rin sa nakikita ko na Marxismo dito, yung sinabi doon sa nobela na may langit na nakalaan para sa mahihirap at iyon ay maaari lamang makamit ng mahirap din. No? Parang parang dinepende sa sitwasyon ng isang tao yung kung paano siya mapupunta kung paano niya makukuha kung paano siya makakapunta sa langit. Pero hindi naman talaga nababase doon yung kung saan ka talaga mapupunta pagtapos mong to be honest, hindi nga natin alam kung may langit ba talaga. Pero sila, sa panahon nila, na nabasa ko nga yan, ang pagkakaunawa ko, parang hiniwalay nila yung antas nila sa antas ng mahihirap. Kumbaga, ang kanila, langit namin nandoon sa taas. Dapat marangya kami sa langit. Kayo, kung pinanganak kayong mahirap, mamamatay kayong mahirap. Parang gano'n. Yun lang yung nakakalungkot. Sumunod? So, ano naman? Ano ba? Yun, yung paboritong linya natin sa book. Lesson learned. O kaya kung di paboritong linya, yun nga, yung lesson. Ano ba? Sa akin, wala akong paboritong linya ha. Pero siguro sa akin, yung aral na nakuha ko kay Kuya Angel. Kung bakit si Kuya Angel yung nakuhanan ko ng aral. Yung pagiging guerrilla. Kumbaga, yung pamilya niya, bahagi ng politika yung ama niya, kadikit ng politika yung ama niya. Kumbaga, si Kuya Angel kasi hindi lang siya nakatingin sa perspektibo na andun siya andito ka na, bakit titingin ka pa ron? Sa kanya kasi hindi. Kumbaga, nasa taas na siya, nakatingin pa rin siya sa ilalim. Hindi niya iniisip kung ano yung magiging kakalabasan nun sa pamilya niya. Ano pa yung magiging fire pabalik sa pamilya niya. Pinilit niyang maging guerrilla, hindi para sa pamilya niya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga mamamayan na nakikita niya, kinakailangan. Isa pa sa mga lesson learned na nakuha ko dito, yung may kalayaang magpasya yung mga anak niya. No, hindi niya pinigilan, hindi pinigilan ni Dr. Absalom II at maging ng asawa niya yung pagdedesisyon ng mga anak niya, no? May kalayaan magpasya yung mga anak niya, may kalayaan na kung anong gawin sa gusto nito sa kinaharap. At ganun din kay Absalom II. Binigyan niya ng kalayaan ng kanyang mga anak pagdating sa pagpapasya. Kaya pagdating sa katapusan ng kwento, yung dalawang anak ni Absalom II at ni Fortuna na si Aaron at si Tres ay nagkaroon ng sariling kumpanya, nagkaroon ng nightclub. Imagine, no? Kapag may sarili kang pagpapasya, malaya ka kung anong gusto mong gawin. Sila yung representasyon na hindi kailangan ng mga kabataan na palagi silang nakakulong sa bisig ng kanilang mga tama. Hindi naman porket sinabi na hindi namin kailangan na nakakulong kami sa bisig ninyo is katalikuran nyo yung mga magulang ninyo, di ba? Mali yun! So, kaya sana maging ehemplo, maging modelo si Dr. Absalom II, si Prima Nerva, at yung maging si Absalom II, no, at si Fortuna. Na, si Kuya Angel din. Si Kuya Angel din. Pati yung asawa ni Kuya Angel na si Ate Rosie. Kasi ang ganda ng pagiging magulang nila sa kanilang mga. Ang gandang sundan na buhay. Eto, bakit kaya Saling Dugo ang title? Ako, para sa akin. Kung ako naman kasi, para sa akin, kaya naging Saling Dugo. Kung ibabase natin dun sa huling kwento ng nobela,
nagkasakit si Absalom II sa Si kidney. Junior o si Senior? Si Junior, no? Nagkasakit si Absalom Junior na sa kanyang kidney sa bato, kung saan si Aaron tapos si Yung Tres anak niya. ay handang Maging donor. maging donor Transplant. para sa ikabubuti ng tatay niya. At para sa akin, ayun yung sinasabi bilang saling dugo. Yung kumbaga, saling dugo, literal. Hindi natin alam kasi hindi naman tayo si B.S. Medina. Pero yun yung naging perspective natin. So isa pa, dagdag ko rin na kaya rin naging saling dugo kasi kung mapapansin mo na simula sa pag-uugaling ng tatay niya ni Dr. Absalom II Sr., 'di ba? Hanggang sa mapunta sa hanggang sa maging tatay na rin si Absalom II. Parang namanan ni Absalom II kung anong meron yung tatay niya. Kumbaga, kung ano yung pinaranas sa kanya ng magulang niya, pinaranas din niya sa mga anak niya. Kasi alam niya, tama, masarap sa kanila. Anong masasabi mo sa kanila tungkol sa nobela na nabasa natin? Kung kabasa-basa ba, kung dapat ba natin silang i-admit na basa? So, para sa akin, magandang basahin yung saling dugo, lalo na pagdating, kasi makukuhaan natin to ng tamang pagiging magulang ng isang magulang, no? Kung anong dapat na ipararanas sa mga anak, no? Hinihikayat namin kayo na basahin yung ganitong nobela at hindi lang yung saling dugo. Marami pang nobelang na isusulat sa naisulat noon na hanggang sa kasulukuyan ay nakikita pa rin, no? Pero mas hinihikayat namin kayo na basahin yung saling dugo kasi maganda yung naging kwento. Bagaman mahihirapan kayo sa habang binabasa ito, pero sa huli maganda yung aral na makukuha mo, maganda yung katapusan ng nobelang ito. Ikaw naman. Sa akin naman, kasi wala namang aklat o libro na isinulat na hindi maganda. Totoo. Kumbaga, nasa mambabasa na yun kung paano niya uunawain, kung paano niya tatanggapin. Pero itong kwento ni Segundo, is malaking aral, malaking inspirasyon sa mga kabataan, hindi lamang sa kabataan, kundi sa mga nakatatanda na hindi lang naman umiikot sa isang bagay ang buhay. Kumbaga, nasawi ka man sa pag-ibig, nagkaroon ka man ng nakaramdam ka man ng sakit sa kung anong bagay. Mananatili at mananatili ang pamilya. Ang pamilya, isisilang kang may pamilya, mamamatay ka. Yun lamang. Kumbaga, huwag kang magbabasa dahil requirements. Yeah. Huwag kang magbabasa kasi requirement lang. Basahin mo kasi gusto mo. Mas magiging maganda ang resulta ng bawat aklat kapag binasa mo ng may pagmamahal na kinakikitaan mo ng halaga yung isang libro. So sa nobela nga rin, di ba, kapag sinasabi natin isang panitikan, sumasalamin ito sa lipunan na mayroon tayo ngayon, no? Kaya gaya ng saling dugo, makikita mo yung lipunan na mayroon ngayon na makikita mo rin sa kasalukuyan, no? At ayun nga, gaya ng sabi namin, hinihikayat namin kayo na basahin ang saling dugo ni B.S. Medina Jr. At makikita o maaari nyo itong bilhin sa UP Press. Yeah, meron din sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Ayan, magsibili kayo. So that's it, partner. That's it, no? Magpaalam na tayo sa kanila. Maraming salamat sa inyo, no? At sana marami kayong nakuha na mga aral o mga tip o mas nainganyo namin kayo na bumasa pa, no? Bumasa pa ng mga sa requirements. Hindi lang dahil sa required ito, kundi dahil gusto nyo na makita yung mga kalagayan, yung aral na makukuha nyo sa bawat panitikan na nailalathala, no? Maraming mga manunulat na Pilipino na magaganda ang mga nailalathala. Kaya hinihikayat namin kayo na magbasa. Magbasa ng magbasa hanggang makapulot ng maraming aral na dadalhin natin hindi lamang sa kasalukuyan hanggang sa pagtanda natin, ipasa natin sa mga anak natin. Kasi hindi lamang lahat ng nakikita natin sa buhay, yun lang talaga. Kumbaga, yung iba kasi nakasulat na.
Nakasulat na, ipapasa mo na. So, ayun. No? Maraming salamat mga kapatid, mga kapamilya, at mga kapuso! Hold with the fans!